nangyayari ngayon, may mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, Opo. yung tungkol sa droga at other mga illegalities o criminal offenses o kung ano man yan. Opo. Oo mga Ang kabayan, dapat dito- nandito ulit tayo no, sa ating channel na kung saan ayan, meron na naman tayong reaction na video mga kabayan. At syempre no, shoutout sa lahat ng ating mga kasolid DDs dyan, sa lahat ng mga sumusuportang patuloy sa ating dating Pangulo at kay Vice President Sara Duterte at sa lahat ng kanyang mga lineup mga kabayan for senators. Siyempre, hindi mawawala dyan si Dan Marcoleta mga kabayan. Alam nyo naman, no, mga kabayan. At siyempre, no, ayan, manalangin din tayo na sana humupa na yung bagyo sa parting Luzon, no, mga kabayan. Kasi grabe yung baha, no, mga kabayan. At nakakalungkot na isipin, no, na yung Pangulo natin ay napapakamot na lang na sa ulo. At hindi alam ang gagawin mga kabayan. My goodness, no? Ay, nako. Samantalang yung ating mga karatig bansa, mga kabayan, napakabilis nila sinulusyonan yung problema nila doon sa napakalakas na bagyong tumama, no? Sa atin, ngayon, hintayin daw muna na matapos mga kabayan yung bagyo para daw makadaan yung truck na may dalang boat, rubber boat, no? Matatawa ka na lang mga kabayan sa mga pinagsasabi ng Pangulo. Wala ba itong spokesperson? Baka yung spokesperson nito mga kabayan, mas okay pa magsalita at magbigay ng pahayag, no mga kabayan. At syempre, bago tayo mga kabayan magpatuloy sa ating reaction video, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like, mag-share, nang sa ganon maging updated ka pa sa mga video na ilalabas natin. So yung mga kabayan, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Etong si Kong Richard matapos na pumalag, no? At pinagtanggol yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ayan, merong balita dito mga kabayan, pakinggan natin. At nang malaman natin mga kabayan kung ano ba itong sinasabi dito ng balita mga kabayan. Dito naghain ng kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Murilla sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinuntahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Sing Veloso na umano'y mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aida Nunez ay inalok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit saka ilagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay magagaling daw kay Congressman Gomez, kung saan ang abogadong si Attorney Rem Beryl Veloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Veloso ang kukontak sa kanila para sa pagkasagawa ng affidavit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampa ng kaso, kung saan 10 tauhan naman ng CIDG ang nakilala nito na sina Police Executive Master Sergeant Samson Picardal at Patrolman Fernando Songtalia Jr. Oh, ayun mga kabayan, nadali na mga kabayan si Richard Gomez. Bakit nga ba mga kabayan? Sige, panoorin nga natin konting recap muna tayo dito mga kabayan sa dito sa mga sinabi ni Richard Gomez mga kabayan. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, Recap lang sa lahat tayo ng mga kabayan. implementation sila against the fight with the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Babarili ka agad ng mga yan. Oh, ayan mga kabayan, nandahil diyan mga kabayan sa pagpalag ni Congressman Richard Gomez, no? Diyan sa huwad ko. At kung tutuusin naman mga kabayan no? Nung hindi naman magwawagi yung war on drugs ng ating dating pangulo, kung walang suporta ng lower house at saka ng upper house mga kabayan. Sino ba mga kabayan yung mga nasa lower house nung panahon ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Kung tutuusin mga kabayan dapat
kung ganyan na tingin nila doon sa war on drugs ng dating Pangulo ay masama, ay di masama din tong mga to, mga kabayan. 'Di ba? Kasi sila mga kabayan na sumuporta sa war on drugs. Hindi naman mapapatupad mga kabayan yan kung walang suporta ng Congress at saka ng Senate. 'Di ba? O, ay sino ba mga kabayan ang noon ay bidang-bida noong panahon ni Pangulong Duterte about dyan sa war on drugs at doon sa mga nakahuli? Di ba? Nandiyan si Paduano, mga kabayan. O, nandiyan din si, pangalan ito, Barbers. Marami pa sila dyan, mga kabayan, dyan sa 19th Congress na dati nandun pa sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Ngayon kasi, katulad nito ni Kong Richard Gomez, dahil sa kanyang tingin ko, mga kabayan, yan yung dahilan ng isa dito sa mga sinampang kaso sa kanya. Imposible, mga kabayan, sa tagal-tagal na ng panahon, ngayon lang magsasampa ng kaso. 'Di ba? So, ibig sabihin, mga kabayan, ang nangyayari talagang pag against ka sa pamamalakad ng gobyerno, at sigurado, yari ka, mga kabayan. Siguradong mayroon kang kalalagyan sa gobyerno na to. Oh, katulad no, nagsabi lang si Madam Inday Sara na huhukayin yung buto ng ng Marcos Sr. Ayan, mga kabayan. Meron ng mga gwardiya, mga kabayan, yung libingan ni Marcos Sr. 'Di ba? Ganun na sila nakaparanoid, mga kabayan. Napaparanoid na itong mga liyasta na to. Ganyan na ba? Katindi, mga kabayan, ang pagkaparanoid nitong mga to. Tapos ngayon, mga kabayan, na merong disaster, may natural calamity na nangyari sa bansa natin. Anong sagot ni BBM? Ay, ano bang gagawin natin? Oh. 'Di ba? Kamot pa sa ulo, mga kabayan. Oh, di ba hindi ganon kalupit? Tapos gusto pa nitong mga to na makipaggirehan sa China? Baha pa nga lang, mga kabayan, hindi na kaya. I want more pa pagka nagkagera, mga kabayan. Kawawa ang Pilipino. Putragis na yan, mga kabayan. Ay talagang mapapaputragis ka sa mga pinaggagawa ng administrasyon ngayon. So anyway, mga kabayan, ayan, alam ko naman na napanood nyo na to. Panoorin naman natin, mga kabayan, ang pagbatikos ni Congressman Dan Marcoleta. Ito, isa pa to, mga kabayan, si Dan Marcoleta. Believe din ako sa congressman na to, mga kabayan. Congressman, pasok. Law Journal, ang author ay si Lemuel Lopez. The Right to Privacy in Inquiries in Aid of Legislation. Philippine Law Journal, Volume 78, 2003, page 194. Ang mga journals sa Jen Nelson ay nagagamit ding mga basihan. Okay. Lalong-lalo na ito ay kapag ang journal ay lumabas at pinalabas ng Integrated Bar of the Philippines. Opo. Ibig sabihin ito ay meron ding strength o lakas ng isang batas na pagbabasihan. Yun ang kanya sinasabi, Jen, ano? In Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee, it was held that when a speech that called for the inquiry contained no suggestion of contemplated legislation, and it appears the aim of the inquiry was merely to determine whether there was violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, a matter more within jurisdiction of court, such inquiry may not be considered to be in aid of legislation. Ibig sabihin, pagka yung material, either privileged speech, Opo. o isang resolusyon na ipinasa na wala namang contemplated need for legislation. Kung ito'y tumutukoy lamang, sabi niya, para i-determine na mayroong paglabag sa isang criminal law, halimbawa yung Anti-Graft and Practices Act, hindi siya pwedeng maging subject matter ng isang legislative inquiry. Ang nangyayari ngayon, may mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, Opo. yung tungkol sa droga at other mga illegalities o criminal offenses o kung ano man yan. Ang dapat dito, kung dinidetermine natin na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas, dapat siguro tumawag na lang sila ng legislative oversight. Legislative oversight kagaya na sinasabi natin, ang ipatawag na lang yung mga hensya ng gobyerno na may kinalaman para tingnan natin yung pagdidetermine nitong mga bagay na ito. Yun, mga kabayan, yun talaga ang dapat na gawin diyan, mga kabayan. Hindi yung kung sino-sinong Poncio Pilato, mga kabayan, ang pinapatawag nila diyan sa House of Congress, no? Diyan sa HUADCOM. Dapat talaga, mga kabayan, ang pinatatawag diyan, yung mismo kung sino ba yung mga namumuno doon sa sakot na ahensya ng gobyerno, di ba?
Kasi, hindi natin maalam mga kabayan kung yung bang mga resource person na pinapatawag nila doon mga kabayan ba talaga nagsasabi ng totoo, 'di ba? Kaya tama tong sinasabi ni ni Congressman Marcoleta. Yan pa isang problema diyan mga kabayan, 'di ba? Napaka-bully, no? Bully yung mga nandiyan sa House of Congress. Kita nyo, napakaganda ng mga sinusulong nitong batas mga kabayan, yung bill sa kuryente. Hindi mga kabayan makapasa, 'di ba? Kasi ang madaming oligarchs na maapektuhan. Katulad niyan, binabatikos na naman ito ang House of Congress. Tuloy natin mga kabayan. Hindi siya in aid of legislation. Kamukha nito, ipatatawag ang sino. Kamukha kanina, halimbawa, kung pinatawag si dating Senador Laila de Lima, ano yung prospective area ng kanyang testimony halimbawa? Tsak ko yun, pabubulaanan niya lahat ng mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung itatanong mo ba in aid of legislation? Ayun. Kasi in aid of legislation. Kasi kung wala kang balangkas, kung wala kang iniisip na batas na hirap ka para ito ay maisaayos mo, bakit mo tinawag si dating Senador Laila de Lima? Kaya mo siya pinatawag, maring makatulong siya sa batas na iniisip mo na nakaporma na pero hindi mo makumpleto. Kaso nga, Congressman Marcoleta, ang problema kasi dyan, hindi naman aid of legislation ang ginagawa ng mga House of Crooks, mga kabayan. Hindi naman aid of legislation ang ginagawa nilang pagdinig dyan, kundi ginawa na nila mga kabayan na korte yung House of Congress. Diba? Ganyan sila mga walang respeto mga kabayan sa ating pambansang hukuman, 'di ba? Ganyan ngayon mga kabayan na bulastugin nila ang ating ang ating korte, 'di ba? Sila na ang doon, sila na ang piskal, sila na ang prosecutor, sila na ang judge. Ayun, na-judge na in public yung yung mga resource person doon mga kabayan. Pagka hindi nila nagustuhan yung sagot, contempt, aside contempt ka sigurado, or di kaya sabihin lang, you are lying. You're lying. Kita mo yun, di ba? Wala na mga kabayan, napahiya ng tao sa harap ng napakaraming tao na nanonood, di ba? Ganyan kababastos tong mga congressman na to. Kaya kung sino man yung mga nakakilala dyan, mga kabayan, ako na mismo, nananawagan na rin ako sa inyo, na huwag nyo na pong ibuto yan. Kasi, puro sip-sip yung mga yan. Katulad ko sa panahon ni Pangulong Duterte, sip-sip yung mga yan. Doon sa war on drugs, napakabango ni Pangulong Duterte sa mga tulonggis na yan. Ngayon panahon ni BBM, ayan, ay siyempre, laki ng pakinabang makabay. Ikaw ba naman ang humpayan ng walang sawang budget? Ewan ko lang, kung di ka sumunod sa mga gusto mangyari ng namumuno sa'yo. Balan ko talaga mga kabayan. Sunod, tuloy ka, Congressman. Di ba? Opo. Yun ang sinasabi natin. Kasi kung wala, hindi mo alam kung sino patatawag mo. Tama. Kung wala kang batas na iniisip, na gustong punuin, gustong kumplituhin. Ngayon, kapag meron kang batas na talagang gusto mong makumpleto, tukoy mo na yan. tukoy mo, alam mo kung sinong patatawag mo. Opo. At pag tukoy mo na kung ano yung patatawag mo, alam mo na rin kung itatanong mo. Siyempre po. So ano yung tinanong nila kay dating Senador Laila de Lima? Yun talaga mga kabayan. Akalain mo yun, 'di ba? Yun yung masaklap mga kabayan diyan sa House of Crooks na yan. Halos lahat ng mga testigo nila diyan, mga convicted, may mga kaso about sa drugs. Halos lahat mga kabayan na pinatatawag nila, merong anomalya, 'di ba? So, ano pa sasabihin ng mga yon? Di siyempre, pabulaanan nila yung kanilang side, yung mga akusasyon sa kanila. 'Di ba mga kabayan? So anyway, dito natin napapansin ang gobyerno mas makapro, doon sa mga may illegal na gawain. Katulad na lang mga kabayan ng 9.4 billion na budget ng flood control ng Bicol lang naman mga kabayan. At ang nakakatawa pa dito mga kabayan, dumating yung relief ng DSWD, Pero wag ka mga kabayan, siyempre nakalagay doon ang Bicol Ako Party List. Kanina ba yung Bicol Ako Party List? Di ba kay Saldi ko mga kabayan? Anong kapal talaga ng mukha ng congressman na yan? Pera ng taong bayan na nakalagay doon sa paskil ng malaking truck ay Bicol Ko Party List. Ay, sino ba yan? Yung Bicol Party List na yan. Si Saldi ko nga yan mga kabayan. So anyway,
Ayun, pangitan-pangitan naman mga kabayan at nakakadismaya dahil tayo may ganyan na administrasyon ngayon. Wala tayong magagawa mga kabayan, maliban na lang kung matuloy yung people power mga kabayan. Saka lang yan mawawala dyan sa posisyon niya. So ayun, anyway mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood at ayun, nakita natin na kung paano ipitin, no, yung mga taong against dito sa gobyerno. At I hope na sana, no, mga kabayan, magkaroon ng magandang kahinatnan ng ating bansa. Bago man lang sana bumabato si BBM, mapaayos niya ang ating bansa. Pero tingin ko mga kabayan, sa nangyayari ngayon, magtatatlong taon na siya nakaupo diyan, wala pa tayong nakitang matino mga kabayan, puro sablay. Yun lang mga kabayan, adios sa inyong lahat. Mag-iingat kayo sa lahat ng anumang mangyari ngayon na bagyo. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Ingat kayo at adios mga kabayan.